Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Diyos ko, kaguluhan, Aaron. Aaron, mamamatay ka na ba? Ano man ang problema ni Aaron, sa oras na ito, ang katawan ni Linlong ay medyo matarik pa rin, at ang buong dragon ay nasa sabik din. Sipsipin ko ito mula sa tiyan ng mata ko na kasamaan. Ano ang problema? Mapanganib ba nito ang aking buhay? Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Aaron, at hindi niya mapigilan ang kanyang kakaibang paraan. Upang sabihin sa iyo ang totoo, pagkatapos makuha ang magulong chi, medyo nabahala si Han Sanchen. Hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o masama. Anyway, lahat ng ito ay para sa kapakanan ng galit at paghihiganti. Naririnig nito ang mga salita ni Linlong, Aaron ang ganoong uri ng hindi mapakali na mod ay agad na umusbong. You misunderstood me. I don't mean you are going to die, but I mean you are going against the heaven. Matapos magsalita ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Lin ang kanyang puso. Laban sa langit. Kumunot ang noo ni Han Sani. Oo, laban sa langit. Han Sanchen, alam mo ba kung ano ang chi ng kaguluhan? Kailangan mong maging tiyak, hindi malinaw. Napailing si Aaron. Ang chi ng kaguluhan ay ang pinaka-primitive na puwersa sa simula ng langit at lupa, o masasabing ito ang ninuno ng lahat ng uri ng enerhiya at aura sa ilalim ng kalangitan. Lahat ng enerhiya ay nagmula rito. So, naiintindihan mo na ba? Malamang, mukhang naiintindihan ko. Damn, it is the ancestor of all forces. Nature, its purity is also the ancestor level of all forces. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ibig mong sabihin napakalakas. Hindi lang napakalakas, kundi abnormal din. Bakit mas mataas ang octagonal world kaysa sa Xuanyuan world, at bakit mas mataas ang Xuanyuan world kaysa sa Earth, hindi ba dahil sa pagkakaiba ng aura? Mas advanced ang mundo, mas malaki ang enerhiya ng Reiki at mas malinis ang kadalisayan sa makatuwid, mas madali at mas mataas ang paglinang ng mga tao sa mundong ito, at ang antas ng natural na mundo ay masasabi na ang antas ng enerhiya ng Reiki ay tumutukoy sa antas ng mundo. Kung isang araw, ang lupang kinabibilangan mo ay puno ng mataas na antas ng Reiki, ano sa palagay mo ang mangyayari? Sa pagdinig sa mga salita ni Linlong, maaaring maisip ni Aaron ang sagot kong. Mayroon ang lupa sapat na ang aura, lahat ay makakapag-practice nito. Tuldok, naiintindihan mo na ba? Nakangiting sabi ni Linlong. Ang Aaron ngayon ay may mas mataas na aura at mas dalisay na kapangyarihan ng kaguluhan kaysa dati. Naturally, ang antas ng magic at cultivation na inilabas ay lubos na mapapabuti. Sa totoo lang, kung ano ka, ginagawa ngayon, medyo nahihiya akong sipsipin ka, ang mga bagay na ito ay hindi mahahanap. Kung sumisipsip ka ng kaunti, magkakaroon ng mas kaunti. Lanlong Road. Kung tutuusin, ang Aaron lang ang makakapagsusulit sa mahahalagang aura na ito. Sa palagay niya ay napakasayang gamitin ang mga ito para sa sarili niyang pagpapagaling. Kung maaari mong ganap na gamitin ang magulong chi na ito, kung gayon ang langit ang iyong limitasyon. Para sa mga salita ni Linlong, si Aaron ay labis na nabigla, hindi niya naisip, isang paghihiganti at pakikipaglaban na hakbang, ito ay isang resulta. Pero at the same time, medyo nahihiya siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay hinihigop mula sa tiyan ni Tao Tai. Ngayon alam na niya na napakamahal ng bagay na ito. Nakakahiya talaga ang Aaron. Sipsipin mo. Sa susunod na segundo, ang Aaron ay tao pa rin. You and I are good brothers.
Binigyan ako ng dragon heart mo. Don't say a little bit of chaos. Kahit I absorb mo silang lahat, wala akong masabi. Aaron, tigre ka ba? Ang tahimik na paraan ni Linlong. Bilasan mo, huwag kang magsalita ng kalokohan, bilasan mo. Kung may mangyari mamaya, inaasahan kong ilalabas mo sila dito, malamig na sabi ni Aaron. Damn it, pupunta ako. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nawala ang tunog ni Linlong, at ang selyo ni Linlong sa braso ni Aaron ay nawala. Malinaw na ang mga kalakal ay napunta sa puso ng mga taong dragon upang sumipsap ng enerhiya. Xiaobai, pwede ka din pumunta. Isang tapik ng imprint ni Xiaobai, tingnan ang imprint ni Xiaobai na golden flash, masikip at madilim. Para sa kanyang kapatid, hindi kailanman maramo ang Aaron. Ano man ang gusto niya, ang Aaron ay hindi maramo. Natapos ang dalawang ito, Aaron ito ay dahan-daang bumaba mula sa itaas. Ang katok sa pinto sa ibaba ay halatang gumising sa ibang mga residente sa restaurant. Gayunpaman, lahat sila ay hindi nang ahas na lumabas ng bahay sa oras na ito. Dahan-dahan lang nilang binuksan ang kanilang mga bintana at tahimik na tumingin sa ibaba. Ilang sandali pa ay binuksan na ng waiter ang pinto ng restaurant. Nang makita niya ang tatlong tao sa kanyang harapan ay natigilan siya. Sa likod niya, nang makita ni Aaron ang tatlong babae, natigilan siya. Ang tatlong babae ay kasing puti ng nyebe. Kahit madilim ay makikita pa rin silang maputi, at mas maganda at marangal ang kanilang hitsura. Kahit na ang kanilang Amerikana ay isang makapal na itim na windbreaker, hindi pa rin nila may takpan ang katotohanan na sila ay may kahangahangang figure. At tatlong babae makita Aaron, ay din bahagyang isang leng, ang nangungunang babae malumanay ngumiti, "Excuse me, Aaron Batang Zia, sino ka?" Sumimangot si Aaron. Bagamat kilala na ang isa't isa tatlong tao ay babae, ngunit ang kabilang partido ay ganap na hindi inaasahang Aaron. Ayon sa pagtatansya ng Aaron, kahit na ang kabilang partido ay isang babae, maaari siyang lumabas sa gabi, at dapat ay eksperto siya sa bawat gitna, paaralan. Pero ang hindi ko maisip ay ang tatlong babaeng nasa harapan ko, not to mention the experts, ay walang kahit anong hangin at alikabok ng mundo sa maganda nilang mukha. Mas katulad sila ng Jasper na lumaki sa isang greenhouse. Hindi lang sila maganda, maganda rin ang pananamit. Sa ilalim ng mga itim na damit, sila ay may magandang asal at may kakaibang ugali. Sa unang tingin, hindi sila mayaman pero mahal. Sa madaling salita, ang tatlong babaeng ito ay hindi tao sa mundo, lalo pa ang mga malulupit na tao. Kahit ang tatlong babaeng ito ay hindi man lang marunong sumayaw gamit ang kutsilyo o baril. Dahil Aaron mula makita tatlong babae ng unang mata, pagkatapos ay tahimik na swept tatlong kamay ng tigre bibig. Para sa mga may hawak na espada at espada sa mahabang panahon, si Huko ay dapat na may tiyak na kakon dahil sa mga taon ng pagkasira, ngunit ang tatlong babaeng ito ay halos walang kakon. Gabing-gabi na, nakakaabala. Patawarin mo ako, Batang Ziyahan. Ngumiti ang babae at sumaludo sa Aaron. Pagkabati niya ay sumaludo rin ang dalawang babae sa likuran niya. Patawarin mo ako, Batang Ziyahan. Sa pagbagsak ng mga salita ng tatlong babae, ang Aaron ay medyo nalilito sa parehong lugar. Kung tutuusin, masyadong malaki ang pagkakaiba ng sitwasyong ito sa naisip niya. Hindi lang siya, pati ang tagalabas na lalaki sa tindahan, nagulo rin. Hindi man siya miyembro ng Ilog at Lawa, marami na siyang nakita sa Ilog at Lawa. Siya ay napakalinaw tungkol sa Aaron. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto, ang kabilang panig ay hindi isang mabisyo, ngunit tatlong magaganda at tahimik na maliliit na dilag. Shopboy biglang naisip ng isang bagay, Jack likod ng ilang hakbang. "Well, sino ka ba?" tanong ni Aaron. "Han Xiaoxia, kami ay mga katulong lamang. Hindi namin masagot kung sino kami. Sa katunayan, kaming tatlo ay dumating upang imbitahan ang batang si Ziyahan na sumama sa amin sa mansyon sa utos ng aking Panginoon." Panipi. Naghanda ang aking host, masarap na pagkain at alak. Nang marinig ito ni Aaron, sumimangot si Aaron at sinabing, mahilig laging tahimik si Aaron, kaya ayaw niyang makipagkaibigan. "Bumalik ka at sabihin mo sa iyong Panginoon ang kanyang kabaitan. Kalimutan na natin ang alak." Tapos na sinasabi, Aaron nakakita ng isang distansya tindahan maliit na dalawang, turnaround sa nais na pumunta sa itaas na palapag.
Alam ng aking Panginoon na maaaring hindi pumunta ang batang si Ziyahan. Gayunpaman, hiniling sa akin ng aking Panginoon na sabihin sa iyo na kung hindi ka pupunta, pagsisisihan mo ito. Nang marinig na hindi makakapunta si Aaron, ang nangungunang babae ay tila hindi nag-aalala, ngunit sinabi ng isang mahinang salita. Ang ganitong tiwala sa sarili, matagal nang inaasahan ni Fang Fo ang general. Ito ba? Tumalikod si Han Sanchen at ngumiti. Kaunting pag-iisip, hindi talaga maisip ni Aaron kung ano ang pagsisisihan niya, tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad sa itaas. Sa oras na ito, humakbang din ang tindera, handang magsara. Sa pagkakataong ito, malumanay ding ngumiti ang babae, naglabas ng panyo sa kamay at iniabot sa kontrabida sa tindahan. Kasabay nito, binigyan din niya ito ng ilang amethyst. Alam na agad ng waiter ang nangyayari. Matapos kunin ang amethyst, tumango siya. Hindi man lang niya isinara ang pinto. Lumingon siya at nagmamadaling maabutin si Aaron na umakyat. Naabutan ni Han Xiaoxia ang Aaron, at iniharap ng tindera ang panyo kay Aaron gamit ang dalawang kamay, hiniling sa akin. Nang babaeng iyon na ibigay ito sa iyo. Saglit na nagatubili si Aaron, at sa wakas ay kinuha ang panyo. Pagkatapos, umakyat ang buong tao at binuksan ang panyo. Ang panyo na ito ay karaniwan, iyon ay isang panyo na hindi maaaring maging mas simple. Ito ay hindi masyadong mataas, ngunit katangi-tangi. Ang panyo ay may magandang pares ng berda at isang larawan ng mandarin duck na naglalaro sa tubig. Ang handcraft ay katangi-tangi, ngunit ang kakaibang bagay ay isa sa mas malaking mandarin duck. Ang mandarin duck na ito ay medyo nakakatawa at mataba. Mula sa pananaw ng Aaron, isang makalupang tao, hindi ito tulad ng isang mandarin duck, ngunit mas katulad ng matataba at magagandang penguin sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Panginoon ba ng tatlong babae na ito o ang anak ng kung anong pamilya? Umiling si Han Sanchen na may mapait na ngiti, pagkatapos ay ibinato ang panyo sa bonsai sa koridor, tumalikod at naglakad patungo sa bahay. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, biglang tumayo ang figure ni Aaron, at mahigpit na nakalock ang kanyang mga kilay. Makalipas ang ilang segundo, biglang tumalikod si Aaron, saka sumugod sa bonsai, kinuha ang panyo at sumangot ng malakas sa harap ng ilong. Lalong naging emosyonal si Aaron na kinakabahan. Katatapos lang maghatid ng panyo ng kawawang tindera, at ilang hakbang pa lang pababa ng hagdan ay naramdaman na niya ang bagzo ng hangin na humahampas sa kanya. Sa sumunod na segundo, nakita niya ang Aaron na nagmamadaling lumabas ng gate at tumingin-tingin sa kalye. Mahigpit at pagkatapos, ang figure ni Aaron ay sumugod sa kanyang harapan, mabilis na hinayaan ang tindera na tumawag sa impyerno. Paano yung tatlong babae kanina? Pagkatapos kong ihatid ang panyo, umalis na ako. Alam mo ba kung saan ang daan? Diyan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.